Good morning! Join me for breakfast. Coffee. Sarap na coffee. Breakfast natin. Kamote, gabi, and mais. Huh? Maulan dito sa amin, guys. Diyan din ba sa inyo? Maulan dito from yesterday. Since yesterday. Until now. Whole night, no? Hindi tumitigil ang ulan. Hindi naman ganun kalakas. Pero hindi siya tumigil. Then, madaling araw, may kasama ng hangin. Then, paggising ko this morning, actually, nagising ako kasi yung aking pitbull, umihi siya. Yung pitbull ko, guys, yung aso ko, ayaw niya yung ihi na amoy niya. So, magtatatahol siya. Kailangan linisin mo yung ihi niya. So, kaya ako nagising. Then, paglabas ko, sarap ng hangin. Yung breeze ang ginaw. Sarap. Alam nyo guys, kaya importante na maraming puno sa tabi ng bahay natin. Mag-grow tayo ng puno, especially mga prutas, no? Para at the same time, nagbibigay siya ng fruits na mapapakinabangan natin. Then at the same time, they can provide fresh oxygenated air to supply to our body. So our lungs will remain healthy. Yes. So double purpose, 'di ba? Kaya ang bahay ko guys, palibot ng puno. Puro mangga, lansunes. Dati nga mayroon pa ditong pine tree, dalawang matangkad. Pero sumasabit na kasi sila sa electricity wire. So, for konsiderasyon, pinaputol ko na lang. Kasi, baka mamaya, nagkaroon ng storms. So, makasampay or makapatid ng wire ng electricity or ng kapitbahay. 'Di ba? So, ayokong makaya istorbo ako sa kapwa-tao. Like how, I don't want someone to disturb me. I don't want someone to destroy or disturb my belongings. So, ganun din ako. So, ramdam ko yung mararamdaman nila if ever that case happen. So, that's why I decided, paputol na lang. Actually, sayang. Kasi pinatanim ko yun, guys. Ano pa lang ako? Parang 22 years old pa lang ako. Yun, tumaas siya ng tumaas. Malapit na sa cloud. Pinaputol ko siya, guys. Pinapowerso ko siya. Para hindi siya makaistorbo. Magaling yung nagputol guys, kasi yung putol ha, hindi siya putol na pahapay, putol na paganyan. So habang nahuhulog siyang ganon, so hinihila na lang paganyan. May mga nagpuputol ng kahoy na professional talaga. Alam nila kung saan hahapa yung kahoy, alam nila kung ano yung madadamage, alam nila kung paano magiging madali, no? Yung situation pag yung naputol na yung kahoy. Maganda yung ganon. So, dapat talaga lahat ng occupation natin, we have to train ourselves how we're going to be professional performing that work. Ganon talaga dapat. Yes. Katulad ko guys, ako no, nung ako ay physiotherapist pa, nasa abroad ako. Alam nyo ba guys, ako every weekend, paglalabas ko ng charts namin, nagpapa-treatment ako. It's not because, yes, I need it. Pero, isa pang reason para matuto ako ng ibang skills na suitable to apply to the human body. So, bakit ko ginagawa yon? Kasi yung boss ko, nagbabayad ng tax ko, no, sa abroad. Nagsusweldo, at ang sweldo ko, guys, hindi ganun kaliit. Considering, kasi physiotherapist ako, medyo compare sa karamihan,
Sabi nga nila, Ate Wing, ang swerte mo. Ang laki ng sweldo mo. Pero alam nyo ba guys, ang laki ng sweldo ko, wala ako naipon. Kasi hindi ako tinulungan ng family ko na makaipon eh. Lahat sila, one after another, nagkakasakit, one after another, nahuhulihan ng baril, makukulong, ilalabas ko, makukulong na naman, maaksidente sa single motor, basag ang muka, karak ang ulo. Ganon. Kaya ang sweldo ko sa abroad, 250,000. Believe it or not, hindi ako nakaipon. Pero, I'm thankful enough pa rin kay God. Kasi nakapagpatayo ako ng bahay ko, napag-aral ko mga pamangkin ko. Hindi man lahat ng pamangkin ko ay napag-aral ko, but at least, yung pamangkin ko, which is patay na yung nanay nila, yung anak ng aking eldest sister, napag-aral ko siya, napakuha ko siya ng degree, and yung pamangkin ko, caregiver, kaya lang hindi naman niya ginagamit. And then mga anak ko, degree holder, so that is good enough for me. And kahit pa paano nakabili ako ng lupa, may small land ako, kaya lang yung aking, ewan ko ba, minsan gusto kong sabihin na mayroong land na mapagtataniman naman sana, pero hindi nila ginagamit ng maayos, no? Land na sana pwede na nila mapagkunan, lalo na mga panahon ng sayote ang mahal-mahal, potato ang mahal-mahal, minsan bell pepper sobrang mahal, yung mga ganyan, pichay sobrang mahal, dahon ng sili sobrang mahal, sibuyas in bawang sobrang mahal, kamatis, di ba? They have the good land to plant it, but didn't use it. I don't know why. Sabi ko nga guys, I wish na malapit lang yung land na yon, ako ang magtatanim. Yes. Kasi nandito na ako sa Pilipinas, I try my best to help my siblings, my nephews and my niece, para kung ano yung nararamdaman ko. Hindi man ganun ka-perfect ang buhay, pero syempre sinusuportahan ako ng anak ko na nasa barko. So gusto ko i-share sa kanilang lahat. I try my best. Pero dahil nga sa tataas ng mga billings and then expenses, hindi nagiging enough. And ang ayaw ko sa lahat yung nakakapangutang ako, no? So sana, sabi ko nga sarili ko, sana kung sila ay marunong mag-organize ng mga itatanim na mabibenefits nila a month after a month. Naget nyo yun? Diba? Yung halimbawa ay hinarvest ngayong buwan, the next month mayroon na namang i-harvest. Alam nyo guys, meron akong friend na anak ng farmer na taga Indonesia, si Hana. Alam nyo, hindi sila naghihirap. Kasamahan ko siya na physiotherapy sa Singapore. Magpadala siya hindi sa mother niya. Parang papadala siya, tatanungin pa niya mom niya, Ma, do you need some bucks? Ibig sabihin pera. Sabihin ng mother niya, enough. You know, your father sells some root crops. We harvest it from the land. So, ang ganda, di ba? Kasi sila guys, halimbawa, harvest ngayon, next, meron na naman. So, yung pera na pinag-harvestan nila for today, magmimit yun hanggang next week. And then, after that, meron na naman. One harvest after another. It's because they organize how to plant that stuffs. Dapat ganun tayo guys. Pag meron rin lang tayong lupa, pagyamanin natin. Alam nyo, yun yung nasa mind ko. Kaya ako binili yung land na yon. Kasi sabi ko nga, yung aking brother, ang dami niyang anak. So, definitely, pag nandito na ako sa Pilipinas, hindi na ako sa kanila makakapag-support mabuti kasi wala naman akong income. Itong Facebook, maliit lang ang sweldo nito guys. Alam nyo ba yung every post ko, luckily ko makakuha ako ng 0.1. Very seldom nakakakuha ako ng $1 sa every post ko. Dati, nung wala pang content monetization, everyday nakaka $3-5 ako. Ngayon, swerte na ako maka $1 a day. Yes. Pero syempre, iba sila iba na Alawi, sila Tony Fowler, sila Mikay Ortez, iba sila. Syempre, no? So, sila ay mga big content creators na. So, I myself is one of the small creator only. Yes.
So, you guys know that, no? Kasi pag nakita nyo naman yung followers ko. Pero alam nyo ba guys, si Mikay Ortiz previously, 570 pa lang yung kanyang followers. Sumweldo siya ng 1.5 million. So lucky, no? So anyway, that's the blessings. Praise the Lord for her. Masaya ako sa mga success ng bawat kapwa-tao ko. So anyway, balik tayo dun guys sa aking lupa. So, guys, kayo na mga OFW, especially attentions all OFW out there. Or kahit nandito ka man sa Pilipinas, as much as you are able to buy small land, make it sure guys, lalo na kung kayo ay nasa edad ko na, I'm more than 50 years old. Sabi nila, hindi ako mukhang 50. Marunong kasi ako mag-alaga ng mukha ko. And hindi ako mahilig makipagchismisan. Kisa makipagchismisan ako, tinitreatment ko yung mukha ko to maintain my youth looks. Yes. Kaya, nami-maintain ko yung aking medium youth looks. Kasi yung iba, mas pinipili nila makipagchismisan, manira ng buhay na may buhay. Eh yung ba naman pinagchichismis nyo, naninira kayo ng buhay na may buhay, kumuha kayo ng cream, masahin nyo yung mukha nyo, lahat pataas. Hugasan mo mabuti. Kung wala kayong ano dyan, kahit safeguard, hugasan nyo mabuti yan. Ganyan, di ba? Kuha kayo ng gumamela. Kung wala kayong cream, dagdikdikin nyo, ikuskusun sa mukha nyo, lahat pataas. Pagkatapos ng gumamela, hugasan nyo. Kung kayo merong itlog, yun lang white ng itlog, no? Lagyan nyo ng kunting milk. Kung kayo ay may milk, lagyan ng kunting milk. Pag wala naman, kahit honey na lang. I-dissolve nyo yun, then ganun nyo sa mukha nyo. Stay ng about 15 to 25 minutes. You will get the bright looks. Yes. So, minsan guys, pag yung nasa short ako sa budget, alam nyo, nilalagay ko kasi sa mukha ko ay yung powder liquid. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan guys, oh. Yan. Yan ang gamit ko sa mukha ko. So, pag naubusan ako ng pambili niyan, guys, yun ang ginagamit ko, yung white ng egg, no? So, it helps. So, yun guys. Thanks for watching again. Ang haba na naman ng video natin. Bye, God bless. Picture muna ako para may pang-post ako. Bye! I love you all.